Pinagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa Mateo 6. Ewan ko kung anong ginagawa sa inyo ng ating paghihimay ng salita ng Diyos mula mismo dito sa Mateo, na kung saan tinuturuan tayo ng Panginoon direkta ng kanyang mga kaalaman at paghuhubog sa atin. Alam nyo, ang layunin natin dito, lalo na ang kapastoran, ay maturuan kayo, tayong lahat, na pag nakikinig, hindi lamang sasabihin na magaling yung pastor o magandang lalaki, although totoo yan. Salamat sa malakas niyong pagtawa. Ang bihira talaga. Huwag natin tingnan yung bigkas o orasyon o anyo o yung bukadura. Ayan, sabi nila, ako Tagalog yun. Kung hindi yung laman, na pag merong inilagay sa PowerPoint na talata mula sa Biblia, na ipapaliwanag niya na ang hinahanap natin bilang mga nakikinig sa salita ng Diyos ay yung ano bang sinabi ni Lord sa akin, hindi yung sinabi mo, pastor. At yan ay malalaman nyo lamang pag meron tayong taingan na naghahanap ng katotohanan mula sa salita ng Diyos. Sa akin po yan, kung ako aabuti ng matandang edad at naturuan ko ang aking mga miniministeryuhan na lagi lamang nakasalalay ang kanilang pakikinig doon sa purong salita ng Diyos, palagay ko may nagawa na po tayong napakalaki sa ating buhay. Kaya sana, hindi tayo namimili ng pastor, hindi tayo namimili ng style. Kung hindi, laging tinatanong, ano ba yung sinabi ni pastor na mula sa salita ng Diyos? Yan po ang ituro natin sa ating mga sarili. Kaya itinutuloy po natin nga ang pag-aaral ng banal na kasulatan sa Mateo 6:30 hanggang 34. Ang titulo po ng ating mensahe ngayon ay mga paalala sa mga mahilig mag-alala. Yung pong huling preaching ko ay related, yung kayamanan o kabuhayan at pag-aalala. Siguro, tinutuloy ng Panginoon yung pagtuturo niya sa pag-aalala kasi alam niya, marami sa anak niya na mahilig mag-alala. Meron po ba dito mahilig mag-alala? Meron dito, nag-aalala na wala silang inaalala. Meron ganun eh. Hindi ba? Bakit mukha ka na nag-aalala? Nag-aalala ako, hindi ako nag-aalala eh. Bakit? Alam ko, may aalalahan yun eh. May ganun po, natatawa kayo dyan. Merong iba sa inyo. Ito sino dito nabawasan ng tulog kagabi? Kasi parte nung dapat itinulog niya, ginugol niya sa pag-aalala. Taas mo yung kamay mo. Kita nyo? Kaya tingnan po natin ang sasabihin ng ating Panginoon dito sa napaka-importanting katuruan. Anyayahan ko po kayong tumayo uli upang basahin natin ang banal na kasulatan, Mateo 6:30 hanggang 34. Kung dinaramtan ng Diyos ang damo sa parang na buhay ngayon at kinabukasan ay iginagatong sa kalan, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Kaya't huwag kayong mag-alalang, baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hentil ang nababahala tungkol sa mga bagay na iyan? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng iyan. Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagarian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Kaya nga, huwag ninyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas, dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Manalangin po tayo. Panginoon, sapul na naman po kami, Lord, doon sa ituturo nyo sa amin mula sa banal na kasulatan. Kasi kahit kami ang lakas kumanta, praise the Lord kami,
Pero pagdating sa problema, where's the Lord? Umaamin po kami. Patawarin mo kami, Panginoon, at buksan ang aming puso at isip ngayon upang masanay mo na magtiwala sa iyo. Sapagkat kami, Lord, mahina ang loob. Salamat na lamang at ikay matiyaga, mapagpasensya. Alam mo ang aming hulma, na sa dami na nang itinuro mo sa amin, sa dami nang ipinakita mong biyaya, kami po ay diskumpiyado pa rin. Kaya ngayon po, umaamin kami. Ibinubukas ang aming dibdib upang inyong operahan, upang magkaroon ng tapang at tiwala. Hindi sa aming kakayahan o dahil sa aming kapaligiran, kundi dahil sa iyo na gumawa sa amin at gumagawa ng lahat at nagbibigay ng lahat ng biyaya at lahat ng pangangailangan ng tumatawag sa kanyang Ama. Gisingin mo ang bawat isa, inyo pong i-convict kaming lahat upang kami ay magbigay biyaya sa aming paghahayag na kayo ang lubos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo. Meron po ako mga kasabihan na research English eh. Kaya mag-i-speaking in Tangho ako ngayon at tatagalugin ko. Okay, ito po yung sabi ni Corrie ten Boom. Siya ay isang sikat na Christian noong World War II patungkol sa pag-aalala. Sabi niya, worry does not empty tomorrow of its sorrow, it empties today of its strength. Sa Tagalog, ang pag-aalala ay hindi nag-aalis ng kalungkutan o kabalisahan para bukas. Ito ay nag-aalis ng lakas sa araw na ito. So hindi niya inaalis, sabi niya, yung problema bukas, yung pag-aalala. Marami sa inyo, ang inyong hobby ay hindi sport, hindi paglilibang, kung hindi pag-aalala. Sabi niya, hindi mo maaalis yung iyong kabalisahan sa araw na ito sa pag-aalala. Aalisin mo yung iyong lakas sa araw na ito. Sabi naman itong isang tao ng pangalan na si Glenn Turner, worrying is like a rocking chair. It gives you something to do, but it gets you nowhere. Para daw siyang tumba-tumba, yung silyang tumba-tumba. Di ba? Sa tumba-tumba, galaw ka ng galaw. Ano? Sabi niya, may ginagawa ka sa tumba-tumba, gumagalaw ka, pero wala kang pinupuntahan. Yung pong aking anak, merong alagang hamster. Nakakita na ba kayo yan? Yung parang daga na. Tapos meron siyang parang Ferris wheel na kaambilis tumakbo. Pero hindi siya gumagalaw. Parang ganyan ang pag-aalala, di ba? Naku po, ano ba? Wala ka naman pinupuntahan. Tulad sa inyo na hindi umamin kanina na hindi kayo nakatulog sa inyong iniisip kagabi. Isip ka ng isip, takbo yung isip mo. May nangyari ba? May nangyari. Hindi ka nakatulog. Kaya ngayon pagod ka. Huwag ka matutulog, ha? Kasalanan yan. Doble kasalanan mo. Nag-alala ka na, natutulog ka pa sa sermon ng pastor. Nako, ano yan? Mortal sin yan. Okay? So, ano pa? Sabi pa nitong si George McDonald na hindi may-ari ng restaurant ng hamburger. Ano? Sabi niya, it is not the cares of today, but the cares of tomorrow that weighs a man down. Sabi niya, hindi daw yung mga bagay sa araw na ito, kundi yung mga bagay bukas ang nagpapabaksak sa'yo. Yun yung pag-aalala. Hindi pa nangyayari, binabaksakan na niya. Sino dito ang mahilig mag-alala? Ba't ang tahimik niyo? Nag-aalala ka na baka malaman ko nag-aalala ka, no? Talaga naman. Ito pa, sabi ni Stephanie Geist, if worrying were an Olympic sport, you'd get the gold for sure. Kung pag-aalala daw ay isang laro sa Olympic, sigurado ginto ang iyong makukuha sapagkat champion kang mag-alala. Ano? Meron mga tao dito, alam mo, mahilig mag-alala. Sa tingin pa lang, bakit? Nakagano na mukha. Diba? Ito ba po, sabi naman ni William James, the sovereign cure for worry is prayer. Diba? Ganda niyan, ano? Ang gamot daw ng Diyos sa pag-aalala ay panalangin. Alam mo, totoo yan, natutuhan ko yan. Kasi, di ba, isang bagay lang ang pwede mong isipin? Isipin mo yun. Isa lang eh. So, pag nag-alala ka, hindi ka magdadasal, hindi ka magtitiwala. Pero pag nagtiwala ka at nagdasal ka, hindi ka mag-aalala. Sabi nga nung kanina, narinig ko, sabi niya,
When you worry, you don't pray. When you pray, you don't worry. Okay? At huli na po sa lahat, sabi ni Mark Twain, I am an old man and have known a great many troubles, but most of them never happened. So sabi niya, ako'y matanda na at napakarami kong problemang dinanas. Pero marami dyan sa problemang dinanas ko, hindi naman nangyari. Kasi kakaisip mo. Isipin niyo mabuti. Ang pag-aalala ay talaga namang yung katawan mo, yung bira sa isip mo, yung bira sa puti ng buhok mo, o wala ka ng buhok, naandyan. Pero marami kang inalala sa buhay mo na hindi naman nangyari. Baka. Tama po ba mali? Yan ang nangyayari. Ngayon, sasabihin mo, nakakatawa. Pero nakakatawa ba talaga? Alam nyo, ako nasa business ng parmaceutico, yung sa gamot, yung hindi ipinagbabawal na gamot. Yan. Marami yung gamot patungkol sa pag-aalala. Dahil yung effect ng pag-aalala sa katawan. Meron pa po akong ehemplo sa inyo, no? Ito naman may picture ako ipapakita sa inyo. Ito pa pala. Ito yung tinatawag the worry chart. Ayan. Ito po daw yung porsyento ng totoong pag-aalala. 40% ng iyong inaalala ay hindi naman mangyayari. Totoo, no? 40% ng yung inisip mo kagabi, hindi naman nangyari. Yan. Tapos sabi, 30% ng iyong inaalala, nangyari na at wala ka nang magagawa. Ba't ka pa nag-aalala? Yan. 12% ng iyong inaalala ay patungkol sa iyong kalusugan, at dahil sa iyong pag-aalala, talagang nasira ang iyong kalusugan. 10% ay patungkol sa mga bagay na wala namang katuturan. 8% ng pag-aalala daw ng tao ay totoong alalahanin. Pero kalahati doon, wala ka namang magagawang masyado. Ibig sabihin isurrender mo na lang kay Lord. At yung kalahati, which is 4%, meron kang magagawa. So, ang sinasabi po dito sa kanilang pagsusuri, sa buong pag-aalala ng isang tao, ng normal na tao, yung 4% lang talaga yung may magagawa ka. Pero yung takbo ng isip mo, lahat yan ay iyong inaalala. At meron po ako mga nakitang cartoon patungkol sa, ito meron, parang kamukha ni, may kilala akong asher na ganito paano pag mag-blackout? Paano pag walang tights? Paano pag walang mga maraming alalahanin. Ano ba yung mga inaalala ng mga tao? Yan, kinabukasan, trabaho, pamilya, kalusugan, bahay, pag-ibig, mga bayarin, ipon, seguridad. Wala, hindi ka mauubusan ng aalalahanin Next. Ito naman, may dalawa, ayan yung sinasabi ko sa inyo kanina. I'm worried that I'm not worried. May mga tao na sanay na nag-aalala na pag hindi, wala ako inaalala. Naku, ba't wala ako inaalala? Sanay na. Hobby. Okay, tapos, meron pa ba? Ito, nakuha ko to. Anong naisip nyo dyan? Kasi yan ang sermon natin ngayong hapon. Kasi talagang sa pananampalataya, tatalong ka You have to jump to God. Ibibigay mo sa Kanya yung iyong alalahanin. At ako naniniwala na for a Christian, kalamitan ng ating problema, ibinibigay sa atin ng Panginoon para tayo'y matutong magtiwala. Hello? Kasi sa Kristiyano, narinig nyo na to, walang nangyayari sa atin by accident. Lahat yan calibrated, lahat yan may layunin. So pag ikaw hindi marunong magtiwala, padadalang ka ni Lord ng mga situation para ikay magtiwala. Sapagkat ang pananampalataya na walang pagtitiwala ay hindi pananampalataya. Without faith, it is impossible to please God. And faith, makikita mo yan pag meron ka alalahanin pero isinusuko mo. Kaya ngayong hapong ito, sa ating pagtuturo ng prinsipyo mula sa mga sinabi ng Panginoong Hesus, dadaanin po natin ang ating pag-aaral sa pamamagitan ng 4 na tanong. Alam nyo, pag nag-aalala kayo, ito sa akin nag-work. Parang yung ginagawa ni David sa Salmo. Pag yung talagang alala ka na, hindi ka na makatulog. Di ka makakain, di ka makatulog, pag-iawat sa ilong,
Come on, join me. Nagiging bulutong. Alam niyo yan, di ba? Sa kakaisip sa'yo, bulutong naging ketong. Okay. Okay yan, ha? Original yan. Sa kakaisip mo, yung mukha mo nag-ano na, nagbe-breakout na. Pero alam nyo, one thing na nakita ko kay David, si David, the man after God's own heart. Pag meron siyang nararamdaman na alam niya hindi natutuwa ang Panginoon, parang kinakausap niya yung sarili niya. Sinesermonan niya yung sarili niya. Di ba, sinabi ko sa inyo, huwag niyong pagsasabi, na kinakausap ko yung sarili ko sa banyo. Ganon din si David. Pag siya nagdududa, sasabihin niya, Lord, aren't you from everlasting to everlasting? Hindi ba, Lord, ikaw ang gumawa ng lahat? Bakit ako mag-aalangan? Gumaganon si David. Kaya yan ang gagawin natin ngayong hapong ito. Tatalungin natin yung ating sarili. Kasi alam ko kayo, nag-aalala. Siguro iba-iba lang yung level. So, 4 na tanong. At gusto ko, inuulit nyo to sa inyong sarili. Magalit ka sa sarili mo pag pinapayagan mo yung sarili mo mag-alala. Ikaw na anak ka ng Diyos. Anak ka ba ng Diyos? Pag namatay ka ba, sa langit ka pupunta? Sigurado ba yung iyong kaligtasan? Ang Diyos mo ba ang lumikha ng lahat? Ba't ka nag-aalala? Di ba? Kita mo. Iba ang dating Pero natatawa tayo, pero ganyan tayo. So, unang tanong, pinagdududahan mo ba ang iyong Diyos? Di ba? Magandang tanong yan, di ba? So, pag nag-aalala ka, haharap ka sa salamin, sasabihin mo sa sarili mo, EJ, cute mo talaga. May tatanong ako sa'yo, pinagdududahan mo ba ang iyong Diyos? Alam nyo, natatawa kayo dyan, pero sa akin effective when I talk to myself. Pag sinesermonan ko yung sarili ko, inuulit ko. So, tanong, pinagdududahan mo ba ang iyong Diyos? Sabi sa verse 30, kung dinaramtan ng Diyos, dinadamitan ng Diyos, ang damo sa parang, na buhay ngayon at kinabukasan ay igagatong sa kalan. Kayo pa kaya? Ano sabi niya? Kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Ito yung sinasabi ko sa inyo last time, yung classic rabbinic argument, form of argument. Yung kanilang pagbibigay ng rasyonal sa mga bagay sa buhay. Classic rabbinic argument or from the lesser to the greater. Kung anda mo, na wala namang isip, wala namang kaluluwa na ngayon na andyan at bukas ay susunugin at igagatong, ikaw pa kaya na merong kaluluwa, na merong katuturan, at merong pag-iisip, ikaw sa tingin mo, daramatan kanya o hindi? That's the classic rabbinic form of argument. Hindi nagme-make ng sense. Wala siyang katalinuhang klase ng pag-iisip. Kasi pag nag-aalala ka na, yung talino, kahit anong talino mo, pag nag-alala ka, nawawala na. Kasi emosyon na. Sa English, you are now becoming very subjective. Hindi mo na siya masuri ng maayos. Kaya pag may mga problema tayo, pumupunta tayo sa mga tao na tinatawag natin na objective, walang emotional attachment doon sa sitwasyon. Kasi mas matino ang kanyang pagsusuri. At ito sinasabi, bakit ka nag-aalala? Samantalang nakita mo ang galaw ng Panginoon sa kanyang nilikha. Inaalagaan niya pati ang maliliit na ibon. Yung mga langgam, tinuruan niya upang mabuhay. Yung mga bubuyog, tinuruan niya. Binigyan niya ng instinct ang mga ibon upang wala namang kaisip-isip ay nabubuhay sa pamamagitan lamang ng talino at instinct na binigay niya. Ikaw pa kaya? Simpleng tanong. Ngunit ang sagot, hindi simple. Kasi, nung sinabi kong, is God God? Sabi mo, yes. Is God eternal? Yes. Ikaw ba'y pupunta sa langit? Yes. Ba't ka nag-aalala? Biglang tahimik. Bakit? Kasi ginagawa natin. Pero alam nyo, pag ganyan kasi, sige, Pastor EJ, panalo ka na. Totoo, inaamin ko. Yung deklarasyon ko sa kanyang pagka-Diyos, yung aking paniniwala sa kanyang galaw sa mundo, sa kalit-liitan hanggang kalaki-lakihan, ngunit sa totoo lang, ako'y nagdududa. Kaya nga po, yung sinasabi natin na pananampalataya laban sa pag-aalala ay nadadaan sa pamamagitan ng salita ng Diyos at pananalangin. Makinig kayo ng salita ng Diyos. Kasi pag hindi ka naging objective, hindi mo kinuha yung salita ng Diyos at hindi mo nilabanan yung natural mong emosyon, talagang kakaliwa ka, kakakaliwa.
Sabi mo, Lord, EJ, hindi ba ikaw ay ginawa ng Diyos na mas higit pa sa damo? Hindi ba ang Diyos ay lumikha ng katulad mo upang kanyang mahalin at sagipin? Bakit ka nagdududa? You preach to yourself. At makikita mo na yung the Word of God and the Holy Spirit will make you strong. Huwag po kayong lubhang malungkot kung kayo ay mahina ang pananampalataya at nag-aalala. Sapagkat kahit yung mga disipulo ni Jesus, kung pag-aaralan nyo ang kanilang buhay, naandyan na si Jesus. Nakita na nila yung mga mirakulong ginawa niya. Alam na nila ito talaga ang Diyos. Pero sila po ay nag-aalala at nagdududa at nangangamba pa rin. Napakarami pong verses patungkol sa mga disipulo na maliit ang pananampalataya na nag-aalala. Unang-una na dyan, si Pedro. Si Pedro. Ito sa Mateo 14:31, kung saan inutusan siya ni Jesus na maglakad ka sa tubig. Huwag kang matakot, manampalataya ka. Huwag kang mag-alala. Akong sasagip at sasalo at magbibigay sa iyo ng kakayahan. Naglakad sandali si Pedro, natatandaan nyo? Pero ano nangyari sa kanya? Nag-alanganin siya. Ano nangyari nung nag-alanganin siya? Lumubog. At ito ang sabi sa kanya ni Jesus. Agad siyang inabot ni Jesus. Bakit ka nag-alinlangan? Pwedeng, yan ay isang kataga na pwedeng sabihin sa atin ni Jesus araw-araw, EJ, bakit ka nag-alinlangan? Di ba? Sinusustentahan na kita ng napakahabang panahon, tapos nag-alinlangan ka pa rin. Ba't hindi ka nakatulog kagabi? Ano ba yung pinagdudahan mo? Ano ba yung inalala mo? Bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya, sabi niya kay Pedro. Ano ba nangyari kay Pedro dito? Imbis na isipin niya na, ayan si Jesus. Inuutusan ako ng maliwanag. Siya ay Diyos. Pupunta ako sa Kanya at ang Kanyang utos may kalakip na kakayahang makasunod. Ano nangyari kay Pedro? Inalis niya yung focus niya, no? Sa English, focus. Sa Tagalog, focus. Inalis niya yung focus niya kay Jesus at tumingin siya sa mga alon. Nag-alala siya sa mga bagay na nakapaligid sa kanya. At ano nangyari sa kanya? Unti-unting lumubog. Hindi ba ganyan din tayo? Alam naman natin ang pangako sa atin ni Jesus. Alam naman natin ang kanyang kapangyarihan. Ngunit nagpo-focus na tayo, naku, baka ganyan, naku, baka ganire, baka si ganyan, baka si ganito. Ibig sabihin, teka, my God is mighty. I refuse na mag-alala. Ganyan po ang pag-iisip ng tao. Yan ang dapat na inisip ni Pedro at yan din ang dapat nating isipin. Huwag nating pagdudahan ang Diyos. Huwag nating hayaan na ang ating kapaligiran, ang ating mga relasyon, ang ating mga problema ay magbago sa ating persepsyon na kung sino ang Diyos at ano ang kanyang ginagawa. Para sa isang Kristiyano, ang pag-aalala, ang pagiging balisa ay kasalanan. Alam niyo po ba yun? Kasalanan. Maaaring ikaw ay mag-alala, pero hindi mo, you must take the Word of God and say, hindi pwede. Ito yung Word of God. Kaya ang salita ng Panginoon, tinatawag sa Hebreo na tabak na doble ang talim. You try praying the Bible against your problem. Subukan niyo. Maaaring hindi mawala yung problema, pero mararamdaman mo yung lakas ng katotohanan na yan. Sabi po sa awit 37, umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo iyong makakamtam. Ito po, napakaganda. Ang iyong sarili sa Kanya italaga, tutulungang ganap kapag ikay nagtiwala. Sa English, trust in the Lord and do good, dwell in the land and feed on His faithfulness. Delight yourself also in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord. Trust also in Him, and He shall bring it to pass. Yan po hindi mga kasabihan. Yan po ay hindi yung tinatawag na motivational speech na katang-isip ng magagaling na mga businessmen. Yan po ay salita ng Diyos.
Natatandaan niyo ba itinuro ko sa inyo yung displacement theory? Ang utak ng tao, pwedeng isang pag-iisip lamang ang pwedeng ilaman. Hindi ka pwedeng magduda at magtiwala. Hindi ka pwedeng magtiwala at magduda. At paano ka naman hindi mag-aalala sa dami ng alalahanin? You replace it with the Word of God. Kaya nga ang sinabi ni Moises kay Josue, you shall meditate on God's Word day and night. Pag mumuni-munihan mo ang salita ng Diyos, na pupunuin mo yung isip ng salita ng Diyos, na pag may pagdududa, ito ay papalitan mo ng sinabi sa ng Diyos. Yan po ang sagot. Pag tinanong ka, pinagdududahan mo ba ang Diyos? Hindi. Sapagkat ang aking panalag ay ang kanyang salita. Sabi sa verse 31, kaya't huwag kayong mag-aalalang baka kayo kapusin ng pagkain, inumin, o damit. Siguro ngayon, hindi na yan ang ating iniisip. Kasi karamihan sa atin, hindi na dapat mag-alala na kapusin ng pagkain. Ang dapat mong alalahanin, sobra na ang pagkain mo. Sobra na. Dapat bawas-bawasan. Pero ngayon, ang mga inaalala natin ay yung ating pinansyal na sitwasyon sa kinabukasan. Hindi na siguro tayo nag-aalala sa ating iinumin. Pero ngayon, ang inaalala mo na lang, ano bang iinumin ko? Jamba juice ba? Zagu? Ano kaya? Diet Coke? Diet Pepsi? Orange juice? Pero, inaalala pa rin natin yung ating kabuhayan. Alam nyo, yung salitang worry o pag-aalala sa English ay worry came from the German word Vergen. Galing ko mag-German, ano? Hindi nyo alam, marunong ako mag-German, ano? Vergen. Vergen. Ibig sabihin niyan, to strangle or to choke. Yung word na worry originally came from the German word Vergen, to choke. Sinasakal. Para kang ini-strangle. At ito nga ang tinatawag, itong pag-aalala is a form of mental strangulation brought about dahil sa pagdududa mo sa totoo lang kay Lord. Hindi ba totoo yan? Hindi ko pinagdududahan si Lord. Talaga? Eh ba hindi ka nakatulog kagabi? Nagkape ka ba? No. Kasi, pag hindi mo pinaltan ang iyong pagdududa ng pagtitiwala sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa totoo lang, pinagdududahan mo talaga si Lord. Aminin mo na yan. Sabi mo sa katabi mo, aminin mo na. Aminin. Sino mo nagsabi na? Aminin. Oh, di ba? Kasi kung aalalahanin mo yung bukas, maraming aalalahanin. Kaya marami sa atin, maraming kung ano ng insurance. Wala namang problema sa insurance. Ako may insurance ako eh. Pag sinabi nung kalaban mo, pare, insure kita ha. Huwag kang papayag. Pero marami sa atin, insurance. Kakaalala. Wala namang tinatawag na ganap na insurance. Tatanong ko kayo, ano ba sa Tagalog ang insurance? Ha? Siguro? Parang mali, Insurance, para sa iyong kinabukasan na inaalala, pero ang tawag doon, yan ba, sigurado ka ba na masusuportahan ka niyan? Siguro. Hindi sigurado. So, ang tanong, pinagdududahan mo ba ang Diyos? Well, ang sagot, pag nag-aalala ka, hindi ko sinasabing huwag ka mag-alala, kasi nag-aalala talaga tayo. Ang sinasabi ko, pag nag-alala ka na, ito ay yung gagawin. You preach to yourself. Kung ano yung sinasabi ko dito, di ba sinasabi ko sa inyo, hindi ako galit sa inyo, ha? Kasi ito sinasabi ko rin sa sarili ko. EJ! Sa salamin. Cute mo talaga. Bakit ka nag-aalala? Di ba si Lord? Unang-unang, di ba si Lord? Para mong iniinsulto pag sinabi mong, ano kayang kakainin ko bukas? Tapos maya-maya, kakanta ka sa simbahan, Lord, you are creator of all. Creator of all ka, Lord. Tapos, ano kayang kakainin ko bukas? Di ba parang insulto yan? So, aminin mo na pag ikay nag-alala, siya iyong pinagdududahan. Pangalawa kong tanong, dapat pag tinanong mo sa sarili mo to, medyo galit ka, ha? Kasi yung emosyon ng pag-aalala, di ba napakalakas na emosyon yan? Magalit ka sa sarili mo. Alam mo, pag yung word of God, hindi mo sinusunod, puro sa salita lang, hindi mo isinasabuhay, dapat ka lang magalit sa sarili mo. Sabi mo, EJ,
Nakalimutan mo na ba kung sino ang iyong ama? Galit ka sa sarili mo. Nakalimutan mo na ba kung sino ang iyong ama? Sabi sa verse 32, hindi ba't ang mga hentil ang nababahala tungkol sa mga bagay na iyan? Alam na ng iyong ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng iyan. Alam nyo, ang sabi ng aking paboritong preacher na si John MacArthur, ang lahat ng buhay ay dapat may theology. Everything in life must have theology. Ano may theology? Yung pag-aaral patungkol sa pag-iisip at katotohanan ni Lord. No? So, pag ang theology kasi, parang siyensya yan, totoo yan. So, sinasabi dito, pag ikaw ay tumanggap sa Panginoong Hesus na iyong tagapagligtas, ikaw ay nagiging anak ng Diyos. That's theology. Yan ay katotohanan sa Biblia. At kung siya ay iyong ama, ang lumikha ng buong universe ay ama mo, wala kang dahilan upang mag-alala. Yung mga anak ko, hindi nag-aalala yan na magugutom. Ang inaalala lang yan, Jollibee, KFC, yan. Yan lang inaalala niyan. Pero hindi nila Bakit? Anak ko yan eh. Pag nag-alala yan, Daddy, kakain kaya tayo bukas? Sakit mo naman magsalita. Ha? Pakakainin mo kaya kami bukas, Daddy? Huwag ka magsalita. Ha? Yung mga Gentiles na sinasabi dito, mga hintil, ano? For after all these things, the Gentiles seek, for your heavenly Father knows that you have need of all these things. Sabi niya, yung mga hentil, yung mga hindi Kristiyano, yung mga hindi kumikilala kay Jesus, ay meron lamang dahilan na mag-alala. At alam mo, kung nag-aalala ka sa iyong kakainin, sa iyong susuotin, sa iyong pangtustos, wala ka talagang gagawin kung hindi, ito ay atupagin. Ito ay atupagin. Sapagkat kung aalalahanin mo yan, tatanong ko sa iyo, kung hindi ka magtitiwala sa Diyos at aalalahanin mo ang iyong kakanin at pera nga hawakan bukas, gaano ba yung karaming pera sapat na para hindi ka na mag-alala? Sabi mo, o sige, Pastor EJ, pag nakuha ko na yung ilang milyon, hindi na ako mag-aalala, magtatrust na ako kay Lord. Gaano karaming pera yon? Sapat na ba ang 100,000? Hindi ka na mag-aalala pag nabigyan ka ng 100,000? Pag binigyan ka ni Brother George ng 100,000? Ako bigyan mo ako, hindi na ako mag-aalala. 1 million. Sapat na ba yan? 1 million? 2 million. Sabi ni Rocky Peller, na milyonaryo, na hanggang siya'y mamatay, gumagawa ng walang inatupag, hindi gumawa ng pera. Sabi nung isang newspaper reporter, Mr. Rocky Peller, you're so rich. How much is enough? How much more do you have to make? Sagot niya, just a little bit more. Sapagkat hindi kailan magiging sapat para ikay makasiguro na, sapat na. Sapagkat sa isang iglap, pwedeng mawala ang 1 billion. Hindi po ba? Noong 1997, yung collapse ng economy. Sa Japan at sa Germany, ang dami nagpakamatay. Sapagkat nawala ang kanilang kayamanan. Ngunit kung ikaw ay Kristiyano, hindi ka dapat mag-alala. Pero kung ikaw ay Kristiyano na umaasta na parang hentil, hanggang ngayon, sinasabi mong meron kang pang walang hanggang buhay, pero ang inaatupag mo ay pagkita. Kaya marami sa atin dito, huwag kang titingin sa katabi mo, baka akala niya alam mo. Christian, pero hindi mo makita sa simbahan na naglilingkod. Bakit? Kailangan kumita. Pag sinabi ko, pwede mo ba i-disciple siya ganyan? Nangangailangan. Wala po akong panahon. Bakit? Kailangan ko pang kumita ng konti. Pag medyo mariwasa na ako, maglilingkod na ako. At hindi ka maglilingkod. Hello? Galit na kayo sa akin? Ako, galit ako sa sarili ko eh. Kasi nag-aalala tayo sa kadamihan ng katotohanan. Sabi pa sa Roma 8:15, sapagkat hindi ibinigay sa inyo. Tandaan nyo, nakalimutan mo na ba kung sino ama mo? Nakakalimutan mo? Sapagkat hindi ibinigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo'y gawing mga alipin na namumuhay sa takot. Pero marami sa atin, takot na mawalan. Tama po ba mali? Sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya, nakatatawag tayo sa Kanya ng Ama. Ama ko. Abba. Sa English, for you did not receive the spirit of bondage again to fear,
But you received the Spirit of adoption by whom we cry, Abba, Father. That is theology. Punuin mo ang isip mo ng katuruan ng Diyos. Yan ang antidote sa pag-aalala. Wala nang iba. Hindi psychology, hindi hypnosis, hindi pag-iimbak. You fill your mind with the Word of God. Mag-alala ka man, may antidote ka. May antidote ka. The Word of God. Yung mga verses na ganito, pag nag-aalala ka, ipanalangin mo, sabi mo, Lord, hindi mo ibinigay sa akin ang espiritu ng takot upang ako'y maging alipin. Sa halip, ibinigay mo sa akin ang espiritu upang ako'y gawin mong anak. You try praying that. Because the Word of God is powerful. Sabi, anak ka ng Diyos. Tandaan mo yan. Hindi yan suggestion, hindi yan magandang kasulatan lamang sa Bible. That is truth and you proclaim truth. Talaga bang sa tingin mo, mini-mean ng Bible na anak ka ng Diyos? Ano may ibig sabihin ng anak ka ng Diyos? Di ba tayo, may mga anak, karamihan sa atin, di ba? O tayo, anak ng ating magulang. Anak ka ba ng magulang mo? Pag hindi ka anak ng magulang mo, iba yun, ha? Singaw ka. So alam natin ang ibig sabihin nito. Ano? Pagdating sa aking mga anak, kasi ako, siyempre, lumaki tayo, selfish, lalo mga lalaki, makasarili. Pero pag nagkaanak ka, nag-iiba ka. Yung anak ko, alam mo, kumain kami, fried chicken. Gusto ko yung, drumstick. Pag nakita ko yan, kukunin ko agad yan. Tapos, pagkagat ko, titingnan ako ng anak ko. Sige na lang, anak. Tapos, gustong-gusto pa ng anak ko yung balat. Hili ko sa balat. So, bibigyan niya sa akin yung white meat, yung parang matigas. Kinain niya na yung drumstick, ha. Tapos, sasabihin niya, Dad, kinakain niya na yung drumstick ko. Pwede ba yung balat sa akin na lang? Sige na lang. Yung balat. Isusubo mo na lang, ibibigay mo pa, tama ba mali? Ay sabi ko sa sarili ko, magutom na ako, huwag lang magutom yung anak ko. Tama ba mali? Sabi ko sa Mateo 7:11, 7:11, kung kayong masasama, ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sino mang humingi sa kanya. Sa tingin mo yung problema mo, hindi minamanage ni Lord yan? Sa tingin mo yung iniisip mong magiging kakulangan, hindi minamanage ni Lord. Pinapasok na kita sa langit, bahala ka na sa buhay mo. Sa tingin mo ganun si Lord? If you, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask Him? Theology, theology, theology. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Alam ko, labag yan sa ating natural. Ang natural sa atin mag-alala, that's why you proclaim. Sabi sa Matthew 7:11, na ako nga na masama ay nagmamahal sa mga bata, sa mga mahal ko sa buhay. Siya pa kaya? Katotohanan ba yon? Katotohanan yun. Kahit hindi mo nararamdaman yon, kahit hindi mo siya feel, totoo yun. You can claim that. Hindi ibig sabihin, magiging super mayaman ka. In fact, gusto ni Lord, umaasa tayo sa Kanya sa araw-araw. Kaya lang sa atin yung, no, Lord, anak mo pala ako, ha? Sige, bigyan mo ako ng makakain sa araw-araw at saka for the next 10 years. Gusto natin, hindi lang yung sa araw na to, gusto natin, pati yung sa mahabang panahon. Pero sabi ni Lord, ibibigay ko sa'yo yung kailangan mo ngayon. Huwag mo akong pagdudahan sapagkat ako ay iyong ama. Alam nyo, next week, iba na naman yung topic natin. Pero tandaan nyo itong verse na to. I want you to keep studying. No? Sabi ko sa inyo, bumili kayo ng MacArthur Study Bible. Hindi pinopromote kay pare ko dito sa Bible book. Wala akong porsyento dyan. Kasi dapat alam nyong himayin ang salita ng Diyos on your own. So ang suggestion ko, pag nag-aalala ka, imbis na mag-alala ka, pag-aralan mo ulit itong mga teksto na to. At para pag-aralan mo siya, bumili ka ng MacArthur Study Bible at saka ng Life Application Bible. Yan ang dalawang nagsimula ako mag-aral. Mga komentaryo yan. Pag-aaralan mo siya. So pag nag-aalala ka,
Maupo ka, mag-aral ka. Imbis na mag-alala ka, mag-aral ka. Matutuwa sa'yo si Lord. Hindi mo to si EJ. Imbis na mag-alala, nagbabasa ng salita ng Diyos. Napaka makapangyarihan po nito mga text na to mula sa Panginoon sa Matthew 6. Kaya napakahaba nung kanyang pagtalakay. Pangatlong tanong, hindi mo ba alam ang kanyang pangako? Again, theology na naman. Ano bang pangako ni Lord? Sabi sa Matthew 6:33. Alam niyo ba yung Matthew 6:33? Marami sa inyo, alam na alam yan eh. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and what? All these things shall be added to you. Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Yan, dapat medyo himayin natin yan. No? Kasi marami dyan, iba yung interpretasyon nila. Kala nila, pag ginawa ko to, payayamanin ako ni Lord. Tingnan natin, ano ba ibig sabihin nun yung Greek word for seek o inyong, ano sabi sa Tagalog? Higit sa lahat, pagsikapan ninyo na kayo pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Seek ye first the kingdom of God. So yung seek, ano? Sa Greek, yon ay zeto. Ito yung sa English tinatawag na present imperative form of the verb seek o zeto. Ibig sabihin, constant, hindi tumitigil. Ikaw ba tumitigil kang huminga? Sino dito tumitigil? Tutulog na ako, hindi mo na ako hinga. Hindi pwede. Ganon din ang pag-seek, pag-zeto o tunghay sa salita sa kaharian ng Diyos. Ano ba ibig sabihin nun? Pagsimba ba yun? Everything you think about, inire-relate mo kay Lord. Pareho to nung pray unceasingly o manalangin ng walang patid. Walang nangyayari sa buhay mo na hindi mo nare-relate sa katuruan ng Panginoon. You're constantly thinking about God and His will. Yung may ibig sabihin, nagbabasa ka sa kalye, nagbabasa kang Bible. Hindi naman. Pero yung isip mo, punong-puno ng katotohanan ni Lord, na lahat ng nakapaligid sa iyo, paano ba ang epekto nito sa aking relasyon kay Lord? Itong gagawin ko na to, ano ba ang katuruan ni Lord tungkol dito sa gagawin kong ito? Sa kalaban ko, ano bang, ganon, seeking. Ano bang gustong gawin paggawa sa akin ni Lord as a reaction to this? So, ito yung tinatawag na nagdo-dominate ng iyong buhay. Yung kalooban ng Diyos sa lahat ng bagay. Pag yung iyong pag-iisip ay punong-puno ng karunungan, kalooban at pagsunod sa Diyos, sinasabi ni Lord, sigurado, align ka sa akin. At pag align ka sa akin, through my word, through the Holy Spirit, hindi ka magkukulang. Hello? Again, hindi sinasabi, yayaman ka. Sinabi, hindi ka magkukulang. Isasupply ko sa iyo yung dapat mong matanggap. Kung marami, bibigyan kitang marami. Kung kaunti lamang, bibigyan kita ng kaunti lamang. Ngunit, laging sapat. Yung seek ye first, that word indicates one's first and ever dominant concern. Walang patid. Marami sa atin, iniisip lang natin si Lord pag linggo. Marami sa atin, iniisip lang si Lord sa gitna ng sermon. Minsan, tutulugan niyo pa ako. Alam ko, marami sa inyo, may talento kayo. Ha? Nakakatulog kayo, nabukas ang mata. Alam ko yan. Kilala ko kayo. Sinasabi ng mga usher. Maya-maya, may lalapit sa inyo usher. Kasi sabi ng usher, sir, nilapitan ko yan, nakabukas ang mata. Naluluha pa. Paano mo nalaman tulog? Kasi sabi niya, biro lang po yun. Pero marami sa atin, pag hindi na linggo, pag wala na sa service, wala na. Seek ye first is thinking of God constantly. Parang paghinga, parang pagkain. Laging naandyan. Lagi ka nauuhaw, lagi ka nagugutom patungkol sa katotohanan ng Diyos. Merong seeking God first o ang pagtunghay ng pangunahin sa Diyos ay ang ibig din sabihin niyan ay yung tinatawag na banal na pagkayamot. Natandaan niyo ba yung sinabi ko sa inyo? Yung banal na, holy discontent. Parang lagi mo iniisip, Lord, paano kaya akong lalong makakasunod sa iyo? Paano ko kaya kayo mapapapurihan?
Ang buhay mo ay merong banal na pagkayamot. Pag nagkamali ka, Lord, hindi ko na uulitin yon. Para hindi ko na ulitin yon, iiwasan ko ng pumunta ron o magbasa nito. Pag ganun ka, sinasabi ni Lord, I guarantee na yung pangangailangan ay aking bibigay. Pero marami sa atin si Lord, parang waiter. Di ba? Sa waiter, tinatawag mo lang, kinakausap mo lang yung waiter. Pag may kailangan ka, waiter, menu. Tapos wala na, tingin ka. Waiter, order na ako. Waiter, ang tagal ng order ko. Parang ganun si Lord. Hindi siya ang laman ng isip mo. Seeking God first is giving Him first priority in our thought at sa ating mga pagdidesisyon. Meron tayong banal na pagkayamot at dahil dyan, lagi tayong tumatawag sa Kanya. Marami sa atin nag-aalala sapagkat hindi natin alam ang mga pangako ni Lord. Meron mga sumusobrang puro pangako ang pinag-aaralan, yung tinatawag nating prosperity gospel. Nakarinig na ba kayo noon? Yung tinuturo ko sa inyo. May nagtuturo na, gusto kang payamanin ni Lord. Ibaliktad mo ang payong at hula ng mga barya members ng Lord. Alam niyan, dati galing kayo dyan. Doon sa, nasaan si Rizal, di ba? Pinababaliktad yung payong. At sila daw, lahat ng preaching about prosperity, yan yung kabilang dulo. Yung kabilang dulo naman, yung puro paghihirap naman. Hindi tayo pwedeng maging masaya at dapat puro paghihirap. Meron namang ganun. Yung mga Baptist, ganyan. Baptist kasi ako eh. Puro naman na kahirapan. Yun ang pinag-uusapan natin ngayon sa mga nag-aalala. Christian na ako, kailangan maghirap ako. Dapat magutom ako. Tama lang. At hindi nila kiniklaim naman yung mga totoo at tamang promise ni Lord. May mga ganyan. Kaya sila ay mga malulungkot na Kristiyano. Praise the Lord! Praise the Lord! Gano'n, makakahiyaw mo namang ipahiya yung, Christian ka ba? Opo. Bakit ka ganyan? Minsan ganyan tayo. We're Christians, we're saved, pero ina-expect natin, God wants us to suffer. Hindi natin alam na sa pagiging anak ng Diyos, napakaraming pangakong tunay. No? Kaya nag-aalala. Hindi siya nag-aalala mapunta sa impyerno, pero nag-aalala siya kung anong kakainin niya bukas. Nag-aalala tayo na meron ba tayong pantustos bukas, pero hindi tayo nag-aalala na merong kalangitan. Kaya tayo ay mga ligtas na naglalakad na mga depressed. Para po yan yung istorya ng isang mama noong unang panahon. Siya ay mahirap na tao pero gusto niyang pumunta mula sa England hanggang sa Amerika. So bumili siya ng ticket doon sa barko. Wala pa aeroplano noon eh. So sabi niya, nako, mahirap na mahirap ako. Ang aking pwede lamang bilhing ticket ay yung pinakamura, yung economy class. So sumakay siya, pero nagbaon siya ng pagkain. Kasi sabi niya, sa mura ng ticket, hindi ko na kayang bilhin yung pagkain, so magbabaon na lang ako. 2 linggo yung biyahe. Kaya yung baon niyang tinapay, nag-aamag na, pagkalapos ng 14 na araw, ina lang kinakain niya. Pero during the voyage, nakikita niya yung mga tao pumupunta, ang sarap ng buffet. Buffet, ano? So, wow, ang sarap ng kinakain. Sa tinitingnan na lang niya, kinakain niya may amag na pandesal. Lasang turkey. Pagkatapos ho ng biyahe, gutom na siya. At pagbaba niya, may nakita siyang kakilala pala. Sabi niya, pare, nandito ka pala, hindi kita nakita. Sabi niya, nga, ba't ganyan ang itsura mo? Kasi gutom na gutom ako eh. Ikaw, hindi ka ba nagutom? Bakit? Hindi ako nagutom. Bakit? Kasi nagbubuffet ako. Wow, na-afford mo yung buffet sa taas? Bumili ka bang first class ticket? Sabi niya, naku pare, mali ka. Alam bang ticket binili mo? Ito, economy class. Hindi mo ba alam that the ticket comes with the food? Yung pamasahe, kasama sa bayad ang pagkain. Maraming Kristiyano ganyan. Hindi nila alam na yung kaligtasan kasama ang probisyon. Hindi sinabi ni Lord, ililigtas kita sa langit, pero wala akong pakialam sa iyo habang nasa lupa ka. Natatawa kayo dyan, pero maraming Kristiyano ganyan. Ligtas siya,
pero nag-aalala siya sa provision dito sa mundo. Na ang gumawa, yung nagligtas sa kanya, na ngayon ay ama na niya. Alam niyo, tama yung sinasabi ko, di ba? Theology yan, di ba? Bakit ganyan ang itsura mo? Talin mo sa katabi mo, ba't ganyan ang itsura mo? Alam niyo, huwag kayong magagalit sa akin. Ha? Minsan tinitingnan ko yung sa sarili ko sa salamin. Sabi ko, alam mo, mukha ka nag-aalala. Tingnan niyo sa sarili niyo pag nag-aalala kayo, iba itsura niyo. Ang pag-aalala ay kasalanan. Ito, tatandaan niyo ha. Napakalalim mong katotohanan nito. Ang pag-aalala ay masama sa katawan. Alam niyo kung bakit? Worry is a sin. And a sin is bad for your health. Hindi ko na sana sinama yun. Kaya, yan lang ang matatandaan niyo sa buong sermon ko. Kasi minsan tinatanong, natandaan mo yung preaching ko last week? Ano nga ba? Yung asin. Natatandaan yung joke. O sige, tandaan niyo na. Worry is a sin. And a sin is bad for your health. Okay. So, nasa na ba tayo? Nawala na tuloy ako. So, with the provision, ang provision comes with salvation. Sa Kristiyano, kahit ang paghihirap, may layunin. Kaya Lord, kulang. Kasi minsan yung kulang, definition mo yan. Pero sabi nga ni David, ako'y tumanda na, pero hindi ko pa nakikita na ang anak ng Diyos ay pinabayaan. I've been young and I am old, but I have never seen the righteous forsaken. He is always given bread. So ano ba ibig sabihin na seek ye first? Hanapin mo muna o asikasuhin muna ang mga patungkol sa kaharian ng Diyos. Hindi lamang yung pag-aaral ng salita, hindi lamang yung pagpupuno ng iyong kaisipan ng salita ng Diyos, pagsunod para ang reaksyon mo ay maka-Diyos at maka-Biblia. Ang seeking God's kingdom para ang provision natin ay talagang garantisado, ay ang pagkakalat din ng magandang balita. Hindi sinasabi nito, para bigyan ka ni Lord ng food, ng sapat, magbasa kang Bible, hindi ho. Hindi ibig sabihin na, para ikaw ay bigyan ng sapat na provision, dapat mag-evangelize ka. Hindi ho. Ang ibig sabihin nito, kung tunay kang anak ng Diyos, kung tunay kang merong Espiritu Santo, magiging natural sa iyo na unti-unti ang isipin mo ay ang Biblia, ang salita ng Diyos. Unti-unti, lalago ka at ikaw ay gugustuhin mo na magkalat ng salita ng Diyos. At dahil lumalabas siyang ebidensya na ikaw nga'y anak ng Diyos, yung provision ng Diyos ay ibibigay sa iyo. Nakuha niyo po? So, hindi ito salvation by works. Pero pag nakikita mo na ikaw ay nagiging ganyan, ito ay senyalis na sa iyo na ikaw ay anak ng Diyos at ang provision ay kasunod na. So, seeking God's kingdom is meditating and obeying God's word at spreading the news, pagkakalat ng magandang balita. At pag ganyan na dati sa inyo, ang pinagkakalat nyo, hindi salita ng Diyos. Ang pinagkakalat nyo, lagim. Di ba? Naghahasik ka ng lagim, sabi sa akin ng nanay ko. Pero ngayon, naghahasik na ako ng salita ng Diyos. Yung ba naging dahilan, ba't sapat ang probinsya ko? Hindi. Yun ang ebidensya na ako'y anak ng Diyos at dahil sa ebidensyang yun, may garantisado ng provision. Nandiyan pa kayo? So, ang tanong ko sa'yo, ang laman ba ng isip mo ay ang mga bagay patungkol sa Diyos? Kung hindi, siguro yun muna. Sapagkat pag nakita na yung mga ebidensyang yan, kasunod na ang mga ipinangako ng Diyos dahil nakikita ka ng ebidensya ng pagka-anak. Sabi sa Pilipos 4:19, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. And my God shall supply all your need according, pumipiyok, nagbibinata si Pastor EJ. And my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Hindi yung ibig sabihin nito, perfecto ka. Ito lang sasabihin sa inyo, lumalago ka ba? Hindi ko sinasabing hindi ka nagkakasala. Pero ikaw ba ay nagbabago? Yung bang pagkaguto mo sa salita ng Diyos, tumitindi? Yung bang inis mo, pag nagkasala ka, sumisidhi?
You're growing. You're growing. At dahil dyan, nakikita mo, nag-grow ka, itong pangakong ito sa iyo. At alam mo, kung hindi ka nag-grow, baka hindi ka Christian. Because all Christians grows. Ito po yung sinasabi na, He who began a good work in you, pag naging Christian ka, tatrabahuhin ka ng Panginoon para ikay lumago. Para isisik mo yung kingdom of God, intrinsic, magiging bago mong instinct ay habulin at gustuhin ang salita ng Diyos. Ano ibig sabihin nun? Alam niyo ba yung gamot na cherry pear? Hindi ko commercial to. Di ba yun, pinapainom ka nun para tumindi yung gutom mo, para lumaki ka, yung appetence. Pag Christian ka, yung gutom mo patungkol sa Panginoon ay lumalago at dahil dyan, ang lahat ng provision ng iyong Ama ay iyong matatanggap because you are a Christian, a growing Christian, and you're seeking God's kingdom more and more. So ang tanong, lumalago ka ba? Hello? Lumalago ka ba? Palagay ko lumalago ka. Kasi hindi ka magtitiis na makinig ng isang oras sa ganito kahabang sermon na hindi ka lumalago. Tulog ka na ba? Sumasagot pa. So lumalago ka. At kung lumalago ka, ibig sabihin yan, ang lahat ng pangakong ito ay para sa iyo. Hindi ka makukulang. Huling tanong, wala bang nagturo sa iyo na hawak ng Diyos ang bukas? Sabi po sa verse 34, kaya nga huwag ninyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas, dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. May tanong ako sa inyo, saan nang galing ang salitang bahala? Tama. From the word, bathala. Bathala na. Ano ba yung bathala? Diyos, di ba? So, maling Diyos, pero tamang konsepto. Bahala na si Lord, bathala na. Di nyo alam yun, ano? Absent siguro kayo nung tinuro sa Pilipino 101 yan. Bathala na. Pero hindi tayo bathala na. Tayo, kay Lord na. Huwag niyong isipin yung bukas. Yung bahala na, masamang konsepto sa Pilipino yun, nagiging tamad eh. Hindi ibig sabihin magiging tamad ka. Ngunit, yung bukas, sabi mo, Lord, magtatrabaho ko ngayon, pero yung bukas, ikaw lang ang may hawak. Alam niyo yan? Isang sampal kay Satanas yan. Kasi si Satanas, yung nagsasabing mag-alala ka. Siya rin yung nagbubulong sa'yo na matulog ka ngayon. Papansin niyo ba yun? Pag maganda na yung preaching, biglang may kakanta, tulog na. Sisi Epper. Tulog ka. Siya yung nagsasabi, sa gabi, nagising. Ako, nag-aalala ako, 2 o'clock in the morning yan. Nagigising ako, tita. Nagigising ako, 2 o'clock, eksakto na. Alam nyo, alam ng misis ko yan. Meron na akong tape. John MacArthur. Tak! O, di yari ka, Satanas, di ba? Pag nag-aalala na ako, nakikinig na ako sa salita ng Diyos. Tulog agad ako. Kaya yung sermon ni Pastor George Gunn, tinatape ko yan. Pag nag-aalala ako, pinakikinggan ko yan. Hindi, biro lang. Biro lang, ha? I love you. I love you. Totoo ho yan. Pag nag-aalala na ako, bathala na pala, ha? No, kay Lord na. So, ang mga iniisip natin, yung mga maaaring mangyari bukas na napakarami. Ngunit, si Lord ang ating hindi siguro kung hindi ang ating katiyakan. Sapagkat siya ang may hawak ng bukas. Dinedeklara natin yung kanyang ganap na kapangyarihan. Sabi sa unang Kronika, 29:12, sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan at kayo ang naghahari sa lahat. Alam mo, pag nag-aalala ka, i-preach mo sa sarili mo yung mga verses na ganito. Taglay ninyo, Diyos, ang kapangyarihan, kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Do not stop praying the Bible hanggang mawala yung pag-aalala mo. I refuse. Sabi mo, I refuse. Ano ba sa Tagalog yung refuse? Hindi ako pumapayag na mag-alala. Pero hindi mo naman, nasubukan mo na ba sabihin sa sarili mo, hindi ako mag-aalala, hindi ako mag-aalala. Anong ginagawa mo? Nag-aalala. So, imbis na pilitin mo, mag-meditate ka sa salita ng Diyos. Sabi ni Daniel, sa Daniel 2:20-22, ang sabi ni Daniel, ito yung panalangin niya, purihin magpakailanman ang pangalan ng Diyos sapagkat siya ay marunong at makapangyarihang lubos. Takpan mo ang pag-aalala ng mga gantong verse. Number 1, parang
Sinasabi mo, I trust God, I refuse to worry. Siyang nakakapagbago ng mga kapanahunan. Ano ibig sabihin nun? God can change the season. Pwede niya sabihin, bukas tapos na yung mga problema mo na yan. Parang yung kay Job, sabi niya kay Satanas, tama na, hanggang dito lang. Kaya niyang gawin yun. Naglalagay at nag-aalis ng mga hari sa luklukan. Sino nagbibigay ng promosyon? Sino nagbibigay ng trabaho? Sinong gumagawa ng oportunidad para sa kabuhayan? Who does that? God. Yung Diyos na nagpapakain sa pipit, na siya rin gagawa ng oportunidad para ikay kumita. Pag hindi ka naniniwala dyan, all our singing is a lie. Alam ko, iba yung nararamdaman. No? Pero, we are people of the Word. Dinideklara natin, ang ating emosyon ay sumusunod sa deklarasyon. Siyang nagbibigay ng karunungan sa matatalino. Ako, hindi naman ako matalino eh. Ba't ka nagpipreach? Wala na humakuha, hindi ba? Pero alam nyo, sabi nung misis ko, nung ikaw yung nagbasa ng Bible, tumalino ka. Thank you ha. Ibig sabihin dati. Pero totoo yan, nagbibigay siya ng talino. At kaalaman sa may pangunawa, naghahayag ng mga lihim. Tatandaan niyo si Daniel na na-promote kasi binibigyan siya ng information ni Lord. At kahiwagaan, nakatatalo sa mga nasa kadiliman sapagkat ang kaliwanagan sa kanya'y nananahan. Pag ikaw ay hindi pumayag mag-alala, bagkus ikaw'y nagdeklara. Bakit ka ganyan, Pastor EJ? Baka atakin ka sa puso. Ganun hukat hindi ang pag-alala, hindi ba? Yung grabe siya eh. Emosyon siya na nanunuot eh. Hindi ka nga makatulog eh. Hindi ba? Ibig sabihin, matindi siya. Ito sinasabi ko sa inyo. You better know the Word of God. Dapat alam mo ang Biblia mo. Sapagkat yan lang ang antidote sa pag-aalala. At ang sasabihin ko sa iyo, habang ikay nabubuhay, kahit ikay Kristiyano, maraming alalahanin. In fact, habang tumatanda ka, lalong dumadami. So you better know the Word of God. Hindi ka dapat nakaasa lamang sa linggo. You must meditate on God's Word day and night. Kaya si Satanas, tinitira niya yung pagtuturo ng mali. Sapagkat yan lamang ang ating sandata na panalag sa pag-aalala at sa lahat ng problema sa buhay. Matatapos na po ako. Natatandaan niyo ba? Sabi nung misis ko, linawin ko rin yung aking ehemplo eh. Hindi ko nilinaw nung aking huling pananalita. Yung ehemplo ng pag-aalala na wala naman itong laman, ay ibinigay ko sa inyo mula dun sa example na narinig ko. Na yun daw fog. Alam niyo ba kung ano yung fog? Alam mo sa Tagalog yung fog? Hamog. Yung pag nagpunta ka sa Baguio, di ba? Yung hindi ka makakita. Fog. Yung parang ulap na yun daw fog na ganong yung visibility, 1 feet, ibig sabihin, 2 feet, hindi mo na makita ganong kakapal. No? Yun daw ganong fog na kakapal at ang haba ay 7 blocks. O sabi, mula dito hanggang Festival Mall. At ang taas ay 100 piye, 100 feet high, 7 blocks long. Di ba? Fog yan, di ba? Tubig yan, di ba? Alam niyo kung gaano karaming tubig yon? According to the US Bureau of Standards, a fog 7 blocks wide, 100 feet deep, gaano karaming tubig? Less than 1 glass of water. Divided into 60,000 million drops. Ibig sabihin, yung isang baso ng tubig na nag-precipitate, na hinati sa 60,000 million parts, ganong karami, ganong kalawak, na paralisa ang buong alabang, pero ang laman lamang nito ay isang basong tubig. Ganyan ang pag-aalala ng Kristiyano. Kadaming inaalala, kahaba ng pag-aalala, meron ng sakit sa presyon, meron ng sakit sa blood pressure, salamat sa patangkilik nyo sa generics, sa dami ng inyong sakit. Thank you for your support. Ang dami mo ng sakit, yung inaalala mo, isang basong tubig lang pala, at isipin yung mabuti. Hindi ba totoo? Isipin mo yung mga inaalala mo, ito nakarang taon. Karamihan, hindi nangyari. Karamihan, hindi nangyari. Hindi lang yun. It's a sin. Alam, matatandaan nyo. It's a sin and it's bad for your health. Okay. So, ang ating pong natutuhan ay napakarami, pero tatapusin natin. Gusto ko matandaan nyo, it's prayer. Pag nag-aalala ka na, you pray.
You pray. At pinakamabisa, you pray memory verse. Pag binunot ko yung wallet ko, makapal ho ang laman. Hindi pera. Maliit la allowance ko. Ang laman, puro memory verse. Meron ako memory verse sa business, meron ako memory verse sa relasyon. Pag ako'y nag-aalala na, napaparalisan na ako, parang fog, pinagpipray ko yun, Lord. Ayan. Isa dyan ay itong Pilipos 4, 6-7. Alam ko, nag-overtime na ako, may communion pa tayo, pero gusto kong tapusin. Philippians 4:6-7, be anxious for nothing. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin, may pasasalamat, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi malirip, hindi maunawa, hindi mo maintindihan. Nagkakagulo pero you're okay. Yan. Signal na yan na ikaw ay nagtitiwala na. Ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag. That is one of my favorite verse to pray when I'm worried. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and petition, with thanksgiving. Present your request to God. Alam niyo ba yung word na present? That's a military term. Marami sa inyo nag-CAT. Diba? Pag sinabi nung officer, present arms. Alam mo, diba ginagano mo yung baril? Present arms. Ibig sabihin, you present, Lord, ayan, tingnan mo. Ayan yung inaalala ko. Present arms. Present your request to God. And the peace of God, which surpass all understanding, will guard. That's another military term, guard. Iingatan, sentro. Merong magbabantay ng puso mo. Hindi mo maintindihan. Ang dami mong problema, humihili ka. Okay yun, wag lang in the middle of the service. Ang himbing ng tulog mo sa gitna ng mga suliranin. Bakit? The peace of God, which surpass all understanding, will guard your, and that is theology. Pag sinabi kong theology, that truth came from God. So ang gusto ng Panginoon, one of the greatest worship, isa sa mga pinakamatinding pagsamba mo sa Diyos, ay sa pamamagitan ng pagtitiwala. Pag nagtitiwala ang Kristiyano sa gitna ng suliranin, napapansin tayo ng mga tao. Makikita ng mga katrabaho mo, itong si EJ, ang bigat ng problema, pero parang mapayapa. Sasabihin nila, pakilala mo ko dyan sa Diyos mo. Pero kung Kristiyano ka, tapos pag may problema, tuliro ka, sabihin nila, what's the difference? At how do you do that? You trust God through His Word and through prayer. At sabi po ni Isaiah, sa Isaiah 26:3, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. Thou will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you. Word of God, prayer. Because he trusts in you. And when you're in the Word of God, pag ikaw'y nasa salita ng Diyos, minumuni mo yan, araw at gabi, you know what? You will trust. Magtitiwala ka. Sapagkat yan ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. So, ano yung ating napag-aralan? Una, pinagdududahan mo ba ang iyong Diyos? Pangalawa, nakalimutan mo ba kung sino ang iyong Ama? Pangatlo, hindi mo ba alam ang kanyang mga pangako? At pang-apat, wala bang nagturo sa iyo na hawak ng Diyos ang bukas at ang pangwalang hanggan? Tayo po'y manalangin. Lord, kami po yung maamin na kailangan po namin marinig ang inyong mga katuruan at even this rebuke. Help us, Lord, to trust you. Sana hindi kami tumingin sa aming kapaligiran na tulad ni Pedro kaya siya lumubog, kundi magtumingin lamang kami sa aming Diyos na may hawak ng lahat, ng kanyang lubos na kapangyarihan. Sana, Panginoon, ay matandaan namin at mai-apply ang aming natutuhan sa aming buhay. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.